Pia stint sa Fashion Week sa Italy and France. Ang daming kanal na commenter sa IG post ni Pia, former makeup artist and HS ni Heart. Wala lang, pansin ko lang if pansin nyo. Pinost ko rin naman to sa Titas of Pageantry. Umabot na sa point ata na si Heart nag-comment na rin. Teka lang, oiliness is ugliness. So, klaro naman dun. Guys, parang huwag nyo naman kuyugin si Pia. Kasi si Pia, syempre, binigyan ng opportunity. Ba't naman hindi niya i-grab? Ako, questionable yung ibang looks niya sa akin. Masyadong hard. Parang hindi branding ni Pia. But then again, Pia din kasi is also veering away from pageantry. So, hindi na rin natin siya may expect na palaging naka-traditionally glam look. I'm sure she wants to experiment with like edgier looks and then edgier makeup. So, siguro napasama lang talaga yung nangyari kay Pia kasi medyo mainit pa at controversial pa yung mga taong na-employ niya para tumulong sa kanya sa Fashion Week. So, sa pagkakaalam ko kasi, yung glam team talaga nila Pia, specific yung trabaho nila. So, hindi naman din pwede na kada galaw ni Pia dun, sila-sila na rin ang nag-edit, sila-sila na rin ang nagpo-photographer. So, ako, ang tingin ko dyan, baka kumuha talaga si Pia ng team na medyo kayang mag-multitask, na hindi yun lang yung trabaho. Kasi isang buong linggo yun eh. So, she really could have gotten other people, pero hindi natin alam kasi yung timeline nila kung gaano ba ka-soon bago sinabi sa kanya na ipapadala siya sa Paris and Milan, or kung agad-agad kailangan niya ng mga taong available. Ngayon kung si Jeka at si Justin Soriano yung available at kaya ng budget nila, bakit hindi? So, yun lang ang nakikita ko. Parang feeling ko naipit lang si Pia dito. Ngayon, kung may iba silang ginawa kay Heart, at si Heart may ibang ginawa sa kanila, wala lang nagsasalita at nagkapirmahan sila ng NDA o kung ano man yan, kawawa naman si Pia, di ba? Si Pia na gusto lang pumwesto dun at mukhang well-received naman si Pia dun, ha? 'Di ba? 'Di ba? Sabi nga naman ni Normandy, kahit naman saan lumipat yung ex-glam team ni Heart, magiging controversial. Leave Pia alone. So, ako, naaawa ako kay Pia. Kasi parang alam mo, nakakausap-kausap ko rin kasi yan si Pia noon-noon pa. Tapos pag naiisip namin, parang Pia, sana sa career mo magkaroon ka ng opportunity na makalakad sa Cannes Film Festival, or like Pia, sana magkaroon ka ng jewelry endorsement. Nakakatuwa lang kasi syempre may jewelry endorsement na siya ngayon. Pero Pia, sana makapag-Paris Fashion Week. This was like a few years ago. And nakikita mo naman ngayon, parang na-fulfill ngayon on top of like getting married, on top of like building a house. So, if there's someone na pwedeng sumunod kay Heart na fashion, who loves fashion, it should really be Pia. So, ako nga, I would rather have Pia there than the other starlets who were there. Diba? Yun lang naman ang sa akin. Pero, yun nga, dala-dala rin kasi ni Pia yun. Dala-dala din niya yung tawag dito. Dala ni Pia, dala din niya yung mga kasama niya doon. Diba? Yun lang. Sabi ni QTAH Film, marketable si Antonia kasi, kaya I feel na hindi pwedeng hindi umabot ng top 5. Guys, nilabas na ni Nawat, business. Huwag niyo kakalimutan yung business aspect. Kapag 3 taon pa sa lakas ni Antonia na ganyan, hindi makapasok ang Thailand, magtatampo na yung mga nandun. Plus yung may-ari ngayon, taga doon. So, hindi na siya pwedeng. I would understand nung una, hindi nila maipasok si Ana kasi talagang magmumukhang may kinalaman si Anne doon. Pero ngayon, kung karapat-dapat na ipasok si Antonia, hindi na dapat masawsawan ni Anne yun. Diba?
Sabi ni Midnight Hawthorne, it would be interesting to see this year's top 5 considering they had an All-America top 5 last edition. And this year, we're having MU in Latin America. Hoping for a diverse top 5. Ako rin naman, kasi feeling ko, kung titingnan ko, mas malakas yung mga nasa Latin American countries ngayon compared sa Asia. Compared